Ayun. Hi guys, good evening. Gabi na. 6 p.m. Yan. Ano lang to guys, kumbaga biglaan lang to kasi syempre. Pero bukas guys magla-live din ako bukas. Yan. Ngayon kasi may pinag-aaralan kasi ako na sobrang malupit. Yan. Grabe kasi guys yung lesson sa psychology. Yun, isa yun sa mga pinag-aaralan ko ngayon tapos may isa pa akong pinag-aaralan din na alam mo guys yung yung tipong ang tawag dito, yung tipong nagpapa-challenge sa akin. Kaya everyday, kaya kailangan ko talagang matuto. Yung guys, yung tipong may bago kang learnings pero hindi mo talaga alam kasi sobrang hirap. Tapos pipilitin mo yung utak mo na kailangan makabisado mo to sa ganito, sa ganito. Yun. Basta ang tulog ko lang siguro 2 hours lang. Kaya hindi ako masyadong nag-trade. Tsaka guys, yung psychology kasi pinapatapos ko kasi yan guys, parang 4 hours kasi yun na ang daming chapter sa mga video naman. Mamaya na. Okay, 12 tayo guys ah. Yun. Kumbaga guys, ang ibig sabihin kasi nun, commitment talaga kasi ako guys sa pangarap ko. Kaya gusto ko talagang maging malupit na trader. Hindi lang basta-basta maging coach lang. Yun talaga yung pinaka-goal ko. Kaya everyday, nag-excel ako. Kumbaga, hindi pwedeng ngayong araw, wala akong matutunan. Ganon yun guys. Kaya dapat ganito din yung attitude natin. Kumbaga depende kasi yan guys sa goal niya eh. Kung goal mo na kumita lang ng 1,000 per month, pang 1,000 per month lang talaga yung galawan mo. Pero kung goal mo talaga na may mataas ka na goal, gusto mo talaga maging successful trader, gusto mo talaga maging ganitong trader, kumita ng malaki. Syempre, yung commitment dapat na ibibigay mo sa market at the same time sa sarili mo, yun, syempre, dapat pang ganong worth din. Kaya guys, tanungin yung sarili nyo guys ha. Ngayon, tanungin nyo ngayon. Yan, yung goal, yung commitment ko ba sa forex, sa learnings, kaya wala akong result or may result ako, okay na ba sa akin to? Yun, ganun guys. Kaya minsan tanongin din natin yung sarili natin kung nabibigay ba natin yung best natin. Eh mamaya kasi guys, busy ka sa work mo, tapos gusto mo ng malaking result sa forex, hindi talaga niya ibibigay yon. Kumbaga, it takes a lot of time. Kaya guys, be patient lang. Okay, yan. Ito guys, sa naman, sa ODCAD naman, ito guys, yan. Una, ang hinahanap ko dito guys, sell position. Yan, kagabi, pinasa ko yata kagabi o kaninang umaga. Basta kagabi yata. Ito guys, yung yung setup na to na sell. Wait lang. Saan ko ba pinasa to? Ito guys, 6:51 PM kahapon. Kahapon to guys 6:51 PM. Yan, sell position, sell setup. Ibig sabihin, ito guys bakit ako naghanap ng sell setup? Una sa lahat, magbabay ka sa support, magse-sell ka sa resistance. Okay, higher time frame, pumunta ako sa higher time frame, tinignan ko yung 1 day, 1 week muna. Okay, medyo malaki yung candles dito. Okay, pasok. Pero guys, ang pinaka nag-trigger sa akin yung 1 day. Yung 1 day kasi guys, tingnan nyo guys ito yung order block. Ibig sabihin, nasa loob tayo ng resistance. Okay, resistance ano yung tatatak sa isip natin pag sinabing resistance? Higher time frame. Siyempre, magsisell. Okay. Pumunta ako sa 4-hour time frame para maghanap ako ng setup natin. Ano ba yung mga setup natin? Una, ano ba yung A plus setups natin? Yan, 1, 2, 3. Yan, ito, 1, 2, 3 to for, buying. Ito naman for selling. Yan, ayan yung 1, 2, 3. Tapos meron tayong counter trend. Ito naman for selling naman to. Selling opportunity. Tapos ito naman for buying. Tapos continuation pattern, ano ba 'yun? Mga ganito. Yan yung parang mga ganito guys 'Di ba yung mga sinasabi ko? Yan, sorry, ito pala yan. Yan, yung sa module natin guys. At saka yung sa natin. Yan. Yung sa cheat code. Coach, ang tagal hindi namin makita yun. Guys, ganun talaga guys yung market. Hindi araw-araw kailangan mong mag-trade.
Alam mo yung tipong bibigyan ka ng isang trade kahit 2 beses lang sa 1 week, basta solid. Inantay mo talaga yung confirmation. Kaysa naman lagi ka magti-trade, pero yung tinitrade mo hindi naman quality. Kumbaga pinilit mo lang kasi gusto mo lang talaga mag-trade. Magkaiba yan guys ha. Magkaiba yung quality trades versus ano lang, yung parang feel mo lang i-trades. Yun sa akin kasi ang hinahanap ko talaga A+ setups. Sobrang natuwa naman ako sa sarili ko kasi yung pasensya ko talaga guys sa market nag-evolve. Yan. Alam mo yung tipong ano, habang tumatagal talaga guys, feeling mo, akala mo wala talaga nangyayari sa mga bago Pero magugulat ka na lang talaga. Pagising mo sa umaga, parang ibang tao ka na. Iba na yung galawan mo, iba na yung pag-iisip mo, iba na yung pananaw mo. Yun naman yung kagandahan doon. Ngayon guys, nasa 1 day tayo, di ba? Di ba, nasa resistance. Siyempre, mindset natin, magsisell tayo. Hanap tayo ng sell. Saan ba yung sell dyan? Ito, 1, 2, 3 pattern pang sell to. Ito, counter trend pang sell. Ito naman pang sell to, continuation. Ibig sabihin, ito na lang guys, ipagsama ko na lang pala para hindi kayo malito. Yan. Okay. Ito na. Ito guys, pang buy. Ito guys, buy set up to. Ito naman pang sell. Ganun lang, may buy and sell lang naman yan. Ngayon, nasa 4 hour time frame tayo. Yan. 4 hour time frame. Ano nga hanapin mo dyan? Sell. Hanap tayo ng sell. Una, naghanap ako ng M. Hanapin ko kung may makita kong ganitong itsura. Okay, wala akong makita dyan. Yung ganito naman, pwede. Guys, so ito, pwede pala oh. Medyo tabingi lang. Pero pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan guys ha. Pwede ring, pwede rin to. Ito, yan, pwedeng ganyan. Pero yung nakita ko lang talaga, nga no, hindi ko nakita to, yung ganito. Wait lang, tingnan ko kung may confirmation. Tingnan ko kung may confirmation dito Ayun, oo nga no. Grabing lupit talaga. Dalawa pala guys. Ito pala yun guys Tingnan nyo. Ito yung confirmation no. Yung 1, 2, 3 kasi guys yung nakita ko Ito kasi yung nakita ko. 1, 2, 3. Yan dito. Yan, nilagyan ko to ng dito banda. Ang tawag dito, order block. Tingnan nyo guys kung gano'n yan nire-respeto yung setup natin. Pero hindi ko kasi ito guys nakita. Ito yung hindi ko nakita. O kahit ganito na. Yan, pwede na yan. Counter trend. Tapos, dito banda. Ito yung order block niya sa resistance. Yan, order block. Ang hahanapin natin dito, change of character. Dito banda guys change of character. Dito tayo maghahanap kasi counter trend yan Yan, mahilig ako sa 1 hour guys. Sa 1 hour talaga ako nag-entry. Yan, ito guys pagpunta dito, okay, uptrend pa, huwag ka mag-sell dyan kasi paano pa yan. Tapos nag-swing, at least 2 candles. Yan, 2 candles naman. Okay, valid to guys. Ito valid. Walang halong ano yan, walang halong ibang candle yan. So solid yan, dalawa. Kaya ang gagawin natin, ito, markahan na natin to. Yan, ito yung magiging BIC. Pag nilagpasan to, basta umangat lang to ng konti, tapos nilagpasan niya, pwede ka na mag-entry dyan. Yan. Okay. Ito guys, ang nangyari, pagpunta dito, ito, 1, bumalik ulit, tapos sabay bagsak. Ito. Hindi lang siya valid, hindi lang siya valid, guys, para sa akin, hindi lang siya, mas maganda sana at least 2 candles sana. Pwede rin. Kaya kung dito, decision making, kung iti-trade mo, hindi. Pero, ang sa akin kasi yung valid, meron kasing isa pang setup. Yan, meron pa ako isang nakitang setup. Pero ito guys, nirespeto. Tingnan nyo guys, 'di ba, bumagsak na. Pagbagsak niya, binalikan pa. Sabay bagsak. Okay, kunwari, hindi ka nakahabol dyan kasi nagdadalawang isip ka dyan. Kasi coach, ang binigay sa akin, hindi naman valid Hindi naman valid setup Yung hinahanap natin na at least 2 candles. Yung magbe-breakout ng dalawa. Yun. Kunwari, nagdalawang isip ka dyan. Dito ka pwede. Basta guys, sell lang, sell. Resistance yan guys Hindi ka, bawal ka dyan mag-buy. Kumbaga mag-ano ka, magiging against ka sa trend.
Kasi resistance eh. Dapat kaysa na magbabay kayo dyan. Ito guys, so 1, 2, 3. Yan. Kaya nakita nyo 1, 2, 3 setup. Ito yun. Sell. Ito guys, ito. Sell. Then, markahan natin yan. Ito. Ito yung magiging order block natin. Sell order block. Ito. Itong candle na to. Coach, saan mo kinuha to? Yan. Dito yan guys. Dito ko yan kinuha. Ito. Last candle bago bumagsak. Yan yung order block natin or tinatawag natin resistance or supply. Okay. Ngayon, pumagsak na yung price. Ito guys, tingnan nyo. Yan, ayan. Hindi ka magbabay dyan, magpipick out ka dyan. Mamaya nakita nyo to. Walang setup dyan ng buy. Resistance guys, basta pag resistance, i-focus nyo buy. Sell. Pag support, i-focus nyo buy. Basta, kunwari, 1 day time frame, nasa loob tayo ng support. Hanapin mo na kagad yung ganitong klaseng setup. Guys, ganito kasimple para hindi ka na mahirapan. Para tapos na yung paghihirap mo sa buhay. Ito lang. Punta ka sa higher time frame, sa 1 day time frame or 1 week. Tingnan mo lang kung ano yung lamang. Nasa support ba or nasa resistance. Kunwari, nasa resistance. Parang ganito example. O yan. Baka may magsabi sa akin nasa support tayo. Ito, tingnan nyo. Hindi support yan, resistance yan. Ganun lang. O coach, nasa ano na ako coach, nasa resistance na tayo coach. Anong hanapin ko? Ito na. Punta ka sa 4-hour time frame, hanap ka ng setup natin na ganito. Okay, kasong binigay sa atin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, kaya sa akin ano to. Tapos punta ka sa 1-hour time frame para mag-entry ka. Gusto mo mag-entry, ito sige, entry ka. Hanap ka ng change of character dyan. O guys, nakita nyo to. 1, 2. 2 candles yan. Yan. Dito naman, ang rule natin dito, di ba, ang rule natin dyan, at least 2 candles din na mag-swing lang. Pero ang binigay sa atin, 2 candles nga, pero maliliit. Pero okay lang. Kung nagdadalawang isip ka dito, huwag ka na lang mag-trade. Pwede naman yun. Kasi ang dami namang opportunity dyan. Pero dito kasi ang goal natin sa M, basta at least 2 candles lahat. At least, yan, 2 candles. Pero ang binigay kasi sa atin dito, bigla siya naging ganito, ganyan, tapos 2 candles, yan. Tapos sabay ganito. Dahil ano yan, dahil 1, 2, 3 yan, 1, 2, 3 setup yan, pwede tayo mag-entry, basta change of character lang guys. Basta may change of character or market shift, pwede ka na mag-entry doon. Basta ang rule lang natin dito, walang halo lang to. Itong first leg niya, walang halong bullish candle. Ito, 1, 2. Yan, kaya solid yan. Ito na yung magiging BIC natin. Ito, yan. Ito na. Pag nilagpasan to, yan. Pag nilagpasan tong line na to, pwede ka na mag-entry dyan. Ayan, ayan na guys, nag-breakout. Nag-breakout, tapos yan, sakto kasi may imbalance. Yan, pwede ka na mag-entry dyan. Tapos stop loss mo, dapat dito guys yung stop loss mo nga sa taas. Kasi ito yung pinaka-last swing eh. Kunwari, ito yung stop loss. Yan, ito yung pinaka-last, di ba? Lagpasan mo lang yan ng konti. Yan. Ikaw bahala kung dito or dito, dito. Kung matatakotin, basta wag lang idikit Pwedeng hanggang dito lang or dito or dito. Kung matatakotin ka, medyo ganyan. Panabala, basta guys, kinocompute mo yung risk mo. Dito guys, may confirmation na kasi ito lang. Nag-market shift na siya. Yan, ganyan. Tapos bumagsak. Yan yung itsura ng M natin. Kaya nangyari, binalikan niya ulit. Ito, bumalik ulit. Basta nandito yung stop loss and then, bumagsak na. Okay, ang target nito guys, ito. Diba ang rule natin lagi, ano ba yung tinuturo ko? First order block, pwede ka mag-TP. Ito guys, yung first order block niya. Support, pwede ka dyan mag-TP. Or pwede ka mag-TP 1:2. Yan, pwede ka mag-TP. Kunwari, dito ka nag-entry. Yan, at least guys, 1:2.
Ayan, okay. Pwede ka mag-TP dito guys. So, ayan o. Kunwari, dito ka nag-entry kasi feeling mo dyan pupunta. Ito yung stop loss mo. Okay, ito yung take profit mo. 1:2 lang. Okay na yan guys. Ito, 1:2. Huwag mo na itong panghinayangan. Yan kasi yung rules mo eh. Pero kung hindi naman yung rules mo, ito yung rules mo sa first order block, pwede. Kaya may option ka guys, mamili ka ng option. First order block or 1:2. Or ito pa. Or pwede mong lagpasan to ng konti. Lagpas nito. Yan, mga dito. Yan, bahala ka. Basta kung ano yung rules mo sa sarili mo, pwede. Basta binigyan kita ng option na kung saan pwede mag-bounce yung market. Okay, gusto mo hanggang dito sa imbalance din, pwede. Kasi dito guys, oh, pwede rin siyang mag-bounce dito sa imbalance na to. Pero sa akin, ang minimum at least 1:2. Parang magre-risk ka ng $50, at least mananalo ka ng $100. Okay? Kaya kung matalo ka man ng 2 beses, talo ka lang ng $100. Pag manalo ka ng isa, bawi ka na. Parang ganun. Kaso ang mahirap lang kasi dito guys, focus. Dapat naka-focus ka lang. Yan lang. Tapos kabisado mo yung trading plan natin. Tsaka walang FOMO. Yan, kung maliit yung taya mo dyan, naka-risk management ka, mas makaka-focus ka. Pero kapag palasugal ka, malakas ka tumaya, pabara-bara ka lang tumaya, hindi ka makapag-isip na maayos niyan. Kasi ang goal mo, kumita. Ang goal mo, basta gusto ko talaga magkapera ngayon. Dapat lumaki yung pera ko ngayon. Kaya ang focus mo, profits. Yun, doon ka naman, hahantingin ng market. Doon tatamaan yung psychology mo. Parang katulad nito, kunwari, di ba may confirmation na dito, biglang umangat pa. O yan, kung malaki yung taya mo dyan, doon pa lang may FOMO na. Okay? Kumbaga may psychology na na-effect. Kaya kung hindi ka nagko-compute ng risk, tapos sugarol ka, tapos malaki yung tiwala mo lagi sa sarili mo kasi lagi kang tama, mali yun. Maling mindset yun guys ha. Okay. Magkaroon ka ng tiwala sa trading plan mo, hindi sa sarili mo. Pag nasa loob tayo guys ng trading, huwag mo papaniwalaan yung sarili mo. Ang papaniwalaan mo yung trading plan mo. Pero kung usapang labas sa trading, maniwala ka sa sarili mo na makukuha mo yung pangarap mo. Okay yun. Ganun guys yung explanation doon ha. Maniwala ka sa sarili mo paglabas sa trading na makukuha mo yung pangarap mo. Pero pag nasa loob ka ng trading, huwag mong papaniwalaan yung sarili mo. Kasi the more na gumagaling ka kasi, tapos nagkakaroon ka ng belief level sa sarili mo, the more na tumataas yung risk mo. Okay, kaya dapat makontrol yun. Kaya set lagi ng trading plan at saka yung sa trading plan lang mag-focus. Okay, sakto yan guys, clear yun ha. Baka ma-misinterpret nyo. Okay. Okay guys, hanap tayo guys, hanap tayo ng entry. Live trades. Ayan, ito guys, ito yung nakita ko sa ODJPY. Sa ODJPY naman, ano yung nakikita nyo guys na setup? Sa akin, binigyan tayo ng setup na 1-day time frame to guys ha. Sa 1-day time frame, dito guys, binigyan tayo dito ng support. Yan, ibig sabihin, pag pumunta dito yung price, anong hanapin natin na position? Buy position. Pag nahanap natin yung buy position, agad-agad hanap kayo dito sa 4-hour time frame ng ganitong klaseng itsura. Ganon lang kasimple guys. Ganon lang yung trading plan natin. Tapos yung entry natin sa 1-hour time frame, hanap tayo ng confirmation. Tapos pag nakita mo na yon, entry ka na. Tapos na, tapos compute mo yung risk mo, tapos na. Hayaan mo na yung market doon. Tapos magtrabaho ka na. Tapos kung ano mang gawin mo, okay na yun. Kung one day na hit yung TP mo or na hit yung stop loss mo, okay lang yun. Kung 2 days man, okay lang yun. Basta hindi natin alam kung ilang days yan. Pero possible 1 to 2 days, malalaman mo kagad yung result. Parang ganun guys eh. Ganun lang. Actually guys, ganun lang kadali talaga guys yung ano yung pagtitrade eh. Kaso syempre, pag beginners ka talaga, parang pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Kasi dahil kasi yan guys sa psychology. Ngayon parang madali na lang sabihin sa akin no, na ganun. Kasi guys, ganun na kasi yung level ng paningin ko sa market. Parang ganun lang. Sa akin ngayon, kung may setup ako, okay, pag-entry ako ganun. Tapos ganun lang. Tapos na, gagawa na ako ng kung anong pinagkakabisihan ko. Hindi yung tipong titingin ako sa market, tapos,
Hala, magpo-pullback, natatakot ako ah. Baka masunugan ako sa market. Ano ba yan? Baka mahit yung stop loss ko ah. Hindi ganun guys. Kumbaga ibang level na kasi tayo. Kumbaga, syempre nagtuturo na ako, nagko-coach at saka by experience. Ngayon, dahil newbie ka, ngayon pa lang, gusto ko nang ituro sa'yo yung tamang mindset, tamang attitude sa loob ng trading. Okay, yun na guys yung trading psychology. Diyan napapasok. Yung mga lagi kong pinapaulit-ulit na mentorship. Okay? Yung tipong hindi ka dapat guys, parang ganito guys, oh. 'Di ba, newbies ka ngayon. Medyo nagdadalawang isip ka sa market. Bigyang i-mindset kita, okay lang. I-mindset kita para mas mabilis mo ma-adapt yung pagiging hindi naman sa pro mag-isip, yung parang leader na lang, leader type. Yun. Kumbaga parang matured ka na sa market. Bago ka pa lang pero gusto ko maging matured ka na sa market. Ay hindi coach kasi gusto ko talaga ma-experience eh. Gusto ko talaga ma-experience yung failure eh. Okay yun. Pero wag kang mag-quit ha pag natalo ka ng 100,000. Ganun lang yun. Okay lang naman yun eh kahit hindi ka muna makinig sa akin. Pero make sure lang na kaya mo yung pressure once na binigay sa iyo yung hinihiling mo na experience. Kasi yung tinatawag na charge to experience, sobrang hirap niyan. Kaya yung mentorship ng style ko, okay yun mag-fail ka, pero kumbaga hangga't maaari kung kaya kong maagapan yung pagiging sugarol mo, yung pagiging maling mindset mo sa market, pwede ko nang ituro yung kagad para at least maiwasan natin. Kasi guys, yung charge to experience, ang mahal niyan. Baka mag-quit ka tapos hindi mo na ako ipipm. Kasi sabihin mo na sunugan ka, ganun. Ganun guys. Hindi lahat ng charge to experience guys tumatagal. Tandaan nyo yan guys ha. Kasi yung iba, ako guys, charge to experience kasi leader type ako. Kumbaga alam ko kasi yung goal ko eh, nag-forex ako. Iba, kumbaga ibang, may angking leader type ka na talaga sa sarili mo. Kaya kung ikaw, leader type ka, feeling mo hindi ka talaga kumbaga, iba yung paningin mo sa forex. Long term. Yun, pwede ka mag-charge to experience. Basta alam mo sa sarili mo na hindi ka mag-quit. Okay? May malalim kasi dyan guys ng explanation eh. Ako kasi, nung nakita ko yung Forex, sabi ko, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko mamamaster to. Okay? Pero kung ikaw naman, iba naman yung paningin mo sa Forex, basta pera lang, tapos puro success, puro success. Hindi mo willing pagdaanan yung failure. Kaya makinig ka na lang muna sa akin para yung charge to experience mo medyo mabawasan ng konti. Yun. Guys, ito guys, oh, para maging matured ka sa ano mo. Kumbaga newbies ka pa lang, magiging matured ka na. Okay, guys, calculate your risk. Ganun lang. I-calculate mo lagi yung risk mo per trade. Make sure lang na alam mo lagi yung loss mo pag natalo ka. Okay, number one yun na, dapat alam mo para at least hindi ka ma-surprise na mahit yung stop loss mo, ito pala yung talo mo, dapat aware ka para just in case na mahit yung stop loss mo, relax ka pa rin. Kumbaga, nasa plano ka pa rin. Kumbaga, nandun ka pa rin sa tinatawag natin na ano na condition pa rin yung utak natin. Okay, yun kasi guys yung pinaka-importante sa trading guys eh. Yung maging condition ka. Okay, number one yun na, dapat nagko-compute ka ng risk. Yan kahapon tinuro ko yun at the same time sa mentorship natin. Okay, number two. Number two guys ha, huwag kang mag-expect. Hindi. Number two, always follow your trading plan. Yan, may sarili kang trading plan, hindi mo ako sinusundan, okay lang yun, i-follow mo yun. Huwag mong susundan yung trading plan ko. Sundan mo yung trading plan mo. Pero coach, wala akong trading plan eh. Trading plan mo yung ginagamit ko. Ayun, okay yun. Okay, kumbaga always follow our trading plan. Okay, number two yun ha, number two yun. Okay, follow mo yun. Kung saan ka nag-entry, saan ka nag-exit, okay lang yun. Follow mo yun. Tapos yung number 3, yan. Don't expect too much. Yan. Wag mong bibigyan to ng emotion. Kunwari, nag-sell ka dyan. I-risk mo lang guys ng konti. Yan. Wag kang mag-expect na mananalo tayo. Ay, set up ni coach yan eh. Magaling yan eh. Dapat 100% to. Ang alam ko, 100% babagsak talaga to. Kasi ano yan eh, idol ko yan si coach eh. Kasi sa ganito eh, nagsabi kasi yung idol ko dun sa Forex na 10 million per month ang kinikita. Sabi niya magsisell daw eh.
Yung ikaw naman, sobrang grabe yung expectation mo. Tanggalin nyo yun guys. Ang goal natin as a trader, maging maayos yung emotion natin. Yung wala tayong ibang iniisip. Maging relax at saka maging kalmado. Yun, kumbaga, wag natin lagyan to ng emotion. Okay? Wag ka mag-expect na mananalo lagi yung trades mo. Okay, basta i-follow mo yung trading plan mo, mag-compute ka. Ano na, 'di ba? Kunwari nag-entry na ako. Okay. Ganito na lang, ito na lang para mas maging katotohanan. Ayun, may confirmation. Yan, sige, mag-entry na ako dito, coach. Yan, sige, mag-entry na ako diyan. Or pagpunta siguro dito, pwede ako mag-entry. Ano kaya yung rules ko? Yan, doon pa lang guys, may rules na. Yan, kung pwede dito kasi guys, ito confirmation to. Tsaka malapit lang naman guys sa malapit lang naman sa mitigation block o sa green box. Pwede ka na mag-entry diyan or pwede mong antayin ulit sa mitigation block. Yan dito, pwede. Pwede dito, yan, sige. Kunwari nag-antay ka, ito yung rules mo. Yan. Tapos ito yung stop loss mo, ito yung stop loss ko. Tapos sige, ganito coach, 1:2. Magtitipi na ako. Okay, dito. Okay, ito yung rules mo ah. Okay, ngayon, anong nangyari, ayan, okay na. Nag-triggered na yung entry mo. Nag-triggered na. Pagka-triggered niyan, lagyan mo na ng stop loss, ilagay mo na to ah. Tapos lagay mo na yung take profit mo, ayun na. Tapos bukas mo na tingnan. Ganun lang guys, para at least hindi mo makita to. Ito guys oh, yan, hindi mo yan makita, hindi ka kakabahan. Tandaan mo yan guys ha, kasi the more na nakikita mo to, ang magiging itsura niya ng MT4 mo is red. Loose ka dyan, loose. Kung newbies ka, tapos tumitingin ka dyan palagi, mag-iiba yung psychology mo dyan, matatakot ka dyan. Kaya ang pinaka the best dyan is wag mong tingnan. Basta kahit anong mangyari, sige after 3 hours. Coach, after 3 hours. Sige, tingin ka after 3 hours. Pero wag lagi. Kasi pag lagi mong tinitingnan yan, natatakot ka lagi. Magiging iba yung decision making mo. Baka mamaya, pagtingin mo dyan, negative ka. Tapos tumingin ka sa ibang GC, lalo na pag may GC ka pa na iba, sasabihin, naku, sell kami dyan. Naku, sell ka dyan. Bakit ka buy kami dyan. Bakit ka nag-sell dyan? Kasi kami lahat buy oh. Parang ganun. Kasi guys, tandaan mo, always follow your trading plan. Wala kang pakialam sa kanila guys. Follow mo lang yung trading plan mo. Kumbaga, na-focus mo na to, ito yung trading plan mo, bahala sila doon. Kahit manalo sila, natalo ka, okay lang yun. Ang pinaka number one rules guys sa trading, always follow your trading plan. Kahit lose ka, sila wins, okay lang yun. Ang pinaka the best doon, finalo mo yung trading plan mo. Ang pinaka worst na pwedeng mangyari sa market, ang pinaka worst na pwede mong gawin na sobrang panghihinayangan mo na malaki yung chance na masusunog ka, yung tipong nanalo ka sa market tapos hindi mo pinalo yung trading plan mo. Yung tipong nanalo ka ng tsamba. Okay, lalo na pag 4 times yung tsamba mo tapos wala sa plano mo. Nako, delikado yan guys, promise. Kasi lalaki kasi dyan yung ulo mo eh. Tapos wala naman yan sa trading plan mo, kakainin ka ng market dyan. Yan papasok yung psychology ng market. Na sige, sa susunod na araw, ubusin ko yung pera nito. Parang ganun guys. Kaya always you follow your plan. Kahit talo ka, tapos sila panalo, okay lang yun. Panindigan mo guys, yun yun yung pinaka the best advice. Okay? Anong nangyari? Coach, after 2 hours ako titingin. Okay. Ayan. O coach, mas naging red pa ulit. Naku. Naku po, nakakatakot. Close ko na kaya to. Yun ang ibig ko sabihin. Baka mamaya na-close mo to. Ang ending, pag close mo, biglang ganito. Di ba? Ganon yun guys. Yun yung ibig ko sabihin. Kaya iwasan natin kakatingin sa mga entry natin. Okay? Lagay ka guys ng rules sa sarili mo na once na nag-entry ako, after 3 hours to 5 hours, doon ako sisilip. Ganon. Tapos na yung usapan. Tapos panindigan mo. Yan yung pinakamahirap na gawin sa market. Yan, umiiyak na yung anak ko ah. Sa ganun guys, yun yung pinakamahirap sa market. Hindi yung strategy. Hindi yung indicator. Tandaan nyo yan guys ha. Kaya mahal yung mentorship guys kasi mahal magturo ng tamang pagtitrade. Okay, pero buti na lang dito sa atin, syempre mura lang.
Lifetime pa. Okay, sana guys may natutunan kayo guys ha. Yun yung pinaka the best. Ang pinakamahirap sa market is yung psychology. Hindi naman strategy kasi madali lang. Ito guys, oh, strategy oh, sinabi ko kagad oh. Kakabisaduhin mo lang to guys, marunong ka na kagad yan. May strategy ka na, effective pa, ano pa, mataas pa yung win rate. Pero saan ka matatalo is sa psychology. Sa mga decision making. Papasukan ko ba to? Ganito ba yan? Okay, yun lang guys. Sana may natutunan kayo guys ha. Umiyak na yung baby ko guys eh. Yun, sana ngayong araw, yan, may napulot kayong aral ulit. So guys, maraming salamat guys. Bukas ulit. Okay, God bless.